kada, hindi lang daw pera ang nawi-withdraw, pati daw pala ang mga feelings pwedeng-pwede rin ma-withdraw. Pero Mama P, ang kaibahan lang nito, hindi parang cash out sa ATM na masaya yung feelings natin. Ito, hindi masaya, medyo malungkot. Tama, tama ka dyan, Ate Day. Ang emotionally withdrawn o withdrawal, mga kada, ay yung bigla na lang di makausap or hindi siya umiimik. Di ba, Jazz? That sounds like me when I'm angry. Emotionally, mag-withdrawal. Yes. Ganun ba ang emotionally withdrawn? Yung natutulala na lang at wala ng energy to socialize. Like me, minsan. Guilty Minsan din ako lang, dyan. Minsan lang. As an introvert ba yan? As an ambivert. Ubus na ang social battery. Para mas maliwanagan tayo kung ano sinasabi natin dito eh. Para mas maliwanagan po tayo, makasama natin ang paborito nating psychologist. Walang iba kundi si Toby Desu. Yes! Hi, good morning, ladies. Ang sarap naman ng gatong umaga. Lahat kayo kasama ko kagad. Of Yes! of course! We love when you're here. Oo. Learn Ano so ba tong much. emotionally withdrawn? What Ayan. people? What is this all about? Okay, Toby? ilinawin natin mga kada. Pag sinabing emotionally withdrawn, ito ay isang ugali ng isang tao. Ibig sabihin, habang ikaw ay lumalaki, hindi mo nakita na magkaroon ng matinong puwang ang emosyon sa buhay mo. So kung kunyari, lumaki ka na tipong hindi ka pwedeng mag-express, hindi ka pwedeng magkaroon ng say sa nararamdaman mo. So ang mangyayari ngayon, lalaki ka na ang emosyon walang puwang sa'yo. Kaya pag Wow. nagkaroon ka ng partner, medyo unavailable ka on that aspect. On the other hand, pag sinabi namang emotional withdrawal, ito ay isang kilos, isang response. Halimbawa, na-in love ka dati, naging kayo. Kaso, nung hinarap nyo na yung common na hinaharap sa buhay, nabobore ka na. Yung tipong napapansin mo, wala nang spark. Hanggang sa katapos-tapusan, kumukonti na ang pagmamahal mo. Sabi nga ng isang kanta, Mama P, nagkaroon ka ng total eclipse of the heart. Yun yung emotionally Withdrawal. Yun Emotional yung emotional withdrawal. withdrawal. Oo, yung emotional withdrawn, characteristic mo yun bilang isang tao. Wow. Yung emotionally Withdrawn. withdrawn. Oo. So, yung isa, trait, Magkaiba pa pala iba yun. yun. Withdrawal is a behavior, it's a response. Dati mong nagugustuhan, nawala ang pagmamahal, okay. withdrawal ang Got it. ginawa mo. Okay. So maybe what is been trending online that they are posting about it na do you recognize yourself as an emotionally withdrawn person? Yes. Diba? And Okay. pwede rin magkakaroon tayo ng emotional withdrawal As a behavior. Yes, as a behavior. Yeah, because what's trending now in the dating terminology Yeah. for Gen Zs is the nonchalant guy versus the Yes, yes. one who makes the extra effort. So is the nonchalant person or stereotype what you would consider to be a person who's emotionally withdrawn? Withdrawn, oo. So, kumbaga, siya yung klase ng guy na, okay ka? Okay na tayo. Maayos ka na? Ganyan. O, birthday ko. And so? Di birthday, happy birthday, ganun siya. I feel like I'm like that. Hindi mo siya ma-expect to go the extra mile kasi yun talaga ang ugali niya. Sino naman ang mga nakakasundo ng mga taong ganyan? Parang Kayo, nakakasundo kayo sa akin. I'm very much emotionally hindi ka withdrawn naman na tao. ganun. You're so sweet nga eh. you are. Parang ito, Really? You're parang very walang empathetic. kwenta-kwenta yung ganung tao. Walang emosyon. No Nagkataon ba? affection. No. Kasi Mama P, ganito teka, bago natin sila Hindi ka naman ganun, amiga. Ganito yan. Feeling If you ko. will look at it kasi, hindi mo rin sila masisisi. Ito yung mga klase ng tao na habang pinagdaraanan nila ang buhay, hindi naging beneficial sa kanila ang pagkakaroon ng emosyon. So, kumbaga, ang nangyari sa kanila, marami silang kinaharap, either pressure galing sa mga tao sa paligid nila, o kaya halimbawa, may mga sitwasyon na tipong kailangan maging matatag sila eh. Kung iintindi nila yung emosyon nila in the first place, sila mismo ang babagsak.
Okay. Makes sense. Oo. So very strong people, pero pag binigyan mo naman ng affection, they return it back. Depende. Hindi sa Depende. lahat ng pagkakataon. Hulo, Oo. parang in Kasi- a relationship with your refrigerator. Kasi parang ganito, kunyari, Yes, ask Tommy. oh, Ganon nga. balik tayo sa birthday. Si girl, emotionally available. Nag-shopping, nag-bake, Yes. nagluto. Si guy, uupo, kakain. Tapos, Thank you. I appreciate it. That's how Ang I saya am. naman nun. Mama P, that's how I am. ganun lang. Yung baliktad like you're si not Tommy. like that to us. Not to you guys. Oh, kaya Bakit nga. kaya? I think that's withdrawal. Not Baka because withdrawal as a na. person. Behavior kailangan mo yun. Baka Behavior. behavior ko na ngayon. Si Tommy super effort, magluto, lahat-lahat. Tapos sabihin niya, yun lang, mag-thank you ka lang. Kasi- Kasi ano gusto mo gawin ko? Ayun, di ba? Ano maglalakad Backflip. tayo na, oy, he cooked for me Baka may today. emotional I-post ko. withdrawal. Ate Day, ka dapat na. mag-backflip Ay, ka. oo nga. As a result of a traumatic experience. Punta ka sa clinic mamaya, sabay tayo. Sige na, oo. Ako bahala. Would you say... Is this something that you're supposed to cure, Tovi? Or are you supposed to just, or how do you Okay. respond May to sakit someone ba who's ako? like that? Joke. In fairness ha, pag talagang ako ginigess nyo, yung mahirap na topic talaga sa akin no? Kasi ikaw lang kaya Sulitin. sagutin nito. Hindi, ganito yan. Do you have to cure it? Ganito muna. Mga kada, wag ho natin gawing project ang kapwa-tao. True. Okay? Minsan may ganyan Lalo na sa sorry stereotype kung mapapakinggan, pero pansinin mo, may ibang tao ganito. Sige, sasagutin ko siya kasi he's a bad boy na pwede kong gawing good guy. Ay, Oh, ay. no. May ganun. Advance na ako dyan. Walang Ayoko kwenta ng yan. ganyan. Diba? May No, ganun. you're not. Sorry. No, you cannot. Pass for me. I So, passed from that hard pass. season. Pas na. So, ganito yan. Una sa lahat, hindi mo kailangan baguhin sila kasi yun nga ang nag-work para sa kanila Kumbaga, kaya mo sila nakaharap ngayon, kaya sila nandyan sa estado ng buhay na meron sila ngayon kasi tinulungan nila ang sarili nila na huwag mo nang pansinin ang emosyon at mag-focus sa kung anong kailangan gawin. Di ba? Parang ganito, minsan hindi natin mapipigilan, may mga gantong uri ng buhay. Yung tipong namatay ang magulang mo, halimbawa, wala pang 1 taon, yung natitira mong magulang, namatay din. Tapos kailangan mong mahumarap bilang adult sa mga kapatid mo. Nagkaroon ka ng tinatawag na early parentification. Oh. Sa ganong aspeto, yung pagluluksa mo sa pagkawala ng magulang mo, baliwala. Hindi mo kakailangan. Kasi uunahin mo yung bayad sa renta, yung pagpapakain ng kapatid mo. So, yung tao ngayon, tumanda na nakita niya na hindi emosyon ang kailangan. Di ba? To be strong. Oo. So, ang technique, Mama P, wag mo silang baguhin. Instead, sakyan mo yung trip nila. Be as practical and as logical as them. Paano ba yung middle ground yun, especially if ikaw yung other person and it's Ayan. hard to understand the other person? Thank you for that Oo. question. Kanina pinag-usapan nga namin sa Ipaparinig ko backstage to yan sa jowa ko. Okay. Ganto. Sa ating mga kada na ang inyong boyfriend o kaya girlfriend ay hindi ganun ka-emotional, wag magsisi, una sa lahat. Wag matakot. Ang relationship ay isang ongoing process. Araw-araw may bago kang pwedeng matutunan sa iyong mga nagiging kapartner. Now, ang una munang gagawin natin is for us to reinforce their small efforts. Halimbawa, isang beses umuwi ka galing trabaho. Pag upo mo, sabi mo sa mister mo, I had a bad day. And then sabi ng mister mo, o sige, shoot, kwento mo. Ganun lang Kasi yung ibang mister, talaga, kawawa ka nang bebebihin ka na. Eh yung mister mo, emotionally withdrawn. Anong sabi lang? Sige, upo ka, halika, pag-usapan natin. The mere fact na binigyan ka ng oras, the mere fact na pinagbigyan ka, yun na yung best effort niya na maging emotional. So, dun ngayon, sasabihin mo, uy, alam mo, you gave me time today. Na-appreciate ko yun. Sometimes I need that from you. Take note, you did not impose. Hindi mo hiningi. True. Pero nung binigay niya, pasalamatan mo, pakitaan mo ng gratitude para yung tao matututo siya na, o yun, score na ako dun. Positive Oo. reinforcement. Positive reinforcement. Oo. So would you say... Parang doggy lang pala yan. Good boy! Good Correct. You get a sticker Oo. today. Oo, good job. Ginawa mo naman trainer Ganyan ako mag-train ng aso Good boy! Tapos ibigyan ko ng treat. Oo, ganon. Well, hindi mo naman kailangan bigyan ng treat yung asawa mo. Wala Mahirap nang treat. naman
naman yung ganon. Sticker! Ba Pero yung more- treat pag mag-asawa? Yung gratitude actually, yun ang pinaka-powerful doon. Yung Actually, nakita yeah. na na-appreciate mo siya. So how can you show gratitude in a way that will resonate with them? Because minsan, like for example, my boyfriend, he'll ask me like, "How was your day?" And to me, that's just a regular question. But to him, because he's not very emotional compared to me, it's already him showing emotion, showing interest, effort. But I just don't see it that way. So it's hard for me to appreciate it if it's not resonating. Doon ngayon papasok kung paano nyo muna kasi kakilala ang partner ninyo. That's why, for example, if you know that for your boyfriend or your husband, yun na yung kanilang utmost best. Todo na yun. Oo. Then you need to label it as such. Yes. Take note mga kada, ang pakikitungo sa bawat isang tao ay hindi parang t-shirt. Hindi yan one size fits all. So ang pakikitungo, lalo na sa iyong personal partner, yan ay talagang dapat mas malalim na pagkilala. Kaya ngayon yung tinatawag nating intimacy or yung pagkakakilanlan mo sa Yes. kapwa mo. Kasi ako, if I want an emotional response, I'm not gonna go to my husband for that. Because I'm not gonna get it. Pupunta ako sa girlfriend. Kilala mo na yun. Yan yun. Yan yung Oo. magbibigay sa'yo ng parang, oh yeah, that's so they'll- Yes! they'll be right Yes! Lalo kung You, hindi mo tayo gusto mo girls. kasing marinig. Oo. So, depende sa mood mo. Kung gusto mo ng sound, logical, reasonable response. Pumunta ka doon sa taong Pupunta gano'n. ka dun sa pupunta ako sa asawa ko, pero pang gusto ko magchuchua sa akin. Yung parang, I know. Yung tipong talagang Marisol, gano'n. That's horrible. Yung gagatungan pa yung galit mo. Sa babae ako pupunta. Sa akin. Sabagay naman. Ako nga. Tawag na Oo ako kay nga, amiga. bakit ka? Amigs! OA pa naman, di ba? Minsan OA ka, at the oo time nga, feels bakit the- ganun? Minsan at the die will feel Nangyari the na yan sa emotion amin. more. Amiga, are you free? Kasi galit na galit ako. Kwento naman ito, ako naman, oo nga no? Imbes na nila-lesson yung kwento, oo nga, parang nag-agree pa. Pag tayo girls talaga. But Oo. you know, it doesn't have to be limited to any gender. Iba-iba ang tao. May babaeng pinatibay ng True, pagkakataon. May lalaking ganun din. May lalaki naman na kumbaga mas natutunan maging emosyonal dahil yun yung kinailangan niya Yes, habang ayun. siya'y lumalaki. Oh, ito nga yung speaking from experience kasi I dated someone na emotionally withdrawn talaga siya. Oo, per the thing, it's really hard sa first, especially if you're dating someone na emotionally withdrawn mga kada. It's so hard, especially iba yung growing up, ano ba yung coping ninyo, yes, and upbringing. So, kailangan talaga yung communication. So, before, yung ginawa ko, I opened up sa kanya my way but it didn't work. So, I asked him, how do you want me to communicate sa'yo that I will understand your ways of coping? Especially, mahilig sila mag-silent treatment. Yeah. Oo. So, yung first na ginawa niya is, when he needs space, kailangan mo bigay. But nag-apply kami ng rule, 24 hours max. If you don't want someone to talk to you, 24 hours max na yan. And then slowly, naging open naman siya sa akin. And nag-work ngayon, Tofi, yung appreciation. Yes. So every time I say thank you, ganyan. Eventually, ginagawa niya na, initiative na ginagawa niya na yun. That's nice, ah. Oo. That's- So, Kasi there's ang hope. punto doon, Effective. binigyan nyo ng chance yung tao na siya ang mag-initiate ng change. Yes. Subukan yung i-impose yan. Hindi ka talaga marunong makinig. They won't hear Hindi ka talaga dyan. Hindi ka ganon. Baka sagutin ka, kaya nga ako sinasabi ko na sa'yo, hindi talaga ako ganon eh. Yes. Oo. Oh, sorry. Just a quick question. So, because they're emotionally withdrawn, does that mean that they lack empathy? Or like, it's just they feel the same emotions, they feel the same amount of emotions, but they just show it less? Actually, hindi sila pwede maging empathic. Pwede. They can have empathy. But their approach is non-emotional. So, kumbaga, parang ganito. Kunyari, somebody said, I was betrayed by a friend. Halimbawa, nilapitan mo yung kaibigan mong emotionally withdrawn as a person, ganun talaga ugali niya. Sagot niya sa'yo, o di maghanap ka ng bawang kaibigan. Oo nga. Di ba? Oo, very Sasabihin logical. niya sa'yo na tutulungan ka pa rin niya. Pero kumbaga, hindi ka niya na ibe-baby. Hindi ka niya sasabihin na kawawa ka naman, hindi ka rin niya susulsulan. Sasabihin niya yung pinaka-practical na pwedeng mangyari. O di mo mong pansinin. Correct. Umalis ka na dyan sa trabaho, lumipat ka. Mag-ano ka ng buhay mo, mag-restart ka ng buhay mo. True. Ganun. This emotional withdrawal happens to other situations na hindi lang personal relationships. Oo naman. Ito naman yung emotional withdrawal. Kasi kanina pinag-usapan natin emotionally withdrawn. Withdrawn. Oo. Itong withdrawal, ito ay isang sagot.
Ibig sabihin, may nangyayari sa buhay mo, yan ang sagot na iyong pinipili. Halimbawa, nag-propose ka sa boss mo. Sabi mo, boss, tingin ko may maganda akong option dito na pwedeng magawa sa opisina. Tinurn down. Sabi sa boss mo, ay, hindi ko pakikialaman yan kasi kung ano yung meron tayo, okay na ako doon. So ngayon, ikaw, may tampo factor. Eto ngayon yung sabi mo, pinaghirapan ko ng 3 gabi, hindi man lang binasa. Simula noon, wala ka nang paki sa trabaho mo. You don't pour any emotion to what you do. Basta ako, papasok ako sa oras, aalis ako sa oras, tapos ang inutos mo sa akin, you are now investing less emotion to what you do. Emotional withdrawal yun. So it's like you remove your investment nga. Correct. Doon sa... Silent quitting na ba yan? Wow, Malapit dami na, papunta ka na doon. Oh Papunta ka na my. doon. Oh, sa relationships naman yung ganito. Friendship. Okay, sige, simulan natin sa friendship. Oh, gumawa ka ng isang bonggang-bonggang party sa best friend mo. Oh. Kaso hindi niya sinipot kasi dumating yung boyfriend niya galing abroad. Ay! Mm. Problema Diba? nga yun. Problema Magtatampo yan, talaga diba? ako. Kasi in-effortan mo, hindi na pakinabangay in-effort mo, ang pakiramdam mo ngayon, ganon. O di sige, Ganun ka pala. kakausapin na lang kita pag kakausapin mo ko. True. Pero yung sabihin mong ako mag-i-initiate, mangangamusta sa'yo, hindi na. I am becoming less emotional towards our relationship. Yan ang tampo. Oo. Diba? Oh, di ba? And Yan ang is that tampo. necessarily bad? Hindi rin, di ba? Kasi parang It depends. you're protecting yourself from extra Pain. hurt. Oo. And your boundaries, Ganito di ba? muna. Intindihin nyo muna ang sitwasyon. May mga kada, hindi natin pwedeng sabihin na automatic good, automatic bad. Kasi ganito, halimbawa, you have an abusive friend. Yung tipong kilala ka lang niya pag siya may kailangan sa'yo. May ganon. And then natutunan mo na hindi na magpa-apekto sa drama niya. Yes. No. Yung tipong kunyari sabi niya, Mars, talaga pautang naman, ganito. Bigla mo sinabi, I'm sorry. Ilang beses na natin napagdaanan to. Maybe for now, I think I need to hold myself for giving this help to you. Cold pag pinakinggan mo. Oh. Pero yung pagkawala ng emosyon mo dun sa sitwasyon na yon, ang nakatulong para hindi ka na naman maloko. Gets. Di ba? So, Oo. positibo yon. Pero kung kunyari, ang nangyayari is that may talagang valid, legitimate excuse. Let's say, for example, balikan natin yung friend na pinaghandaan mo ng birthday, kaso after 5 years, dumating yung boyfriend galing ibang bansa. So, Legit ginawa naman. niyang priority yun. Oo, di ba? Samantala, ikaw nandiyan ka naman araw-araw. Correct. Yung pag gano'n, let go mo na naman. Di ba? Lalagyan mo rin ng kumbaga context. Kasi hindi pa pwede na tipong basta ka lang respond ng respond. Oh. Tama Ako naman natutuwa ako sa, halimbawa, my husband is like that. Mahilig siya magtumulong sa iba. Pero hindi naman siya nag-ask ng anything back. Alam mo yun? Maganda Oo. rin yung wala kang ine-expect. Ibig sabihin, selflessly. altruistic yung husband mo. Ibang ugali na naman yun. Kaya siguro siya na in love sa akin. No, why not? Ginawa niya akong project. Ako yung charitable project. Grabe siya, hindi. No. Project talaga. Okay, so that's interesting. Mm-mm. So, what is the main takeaway here? Okay, ganito ngayon yan. Sa ating mga kada na pag kunyari talagang poker face lang ang makakausap ninyo kahit kayo umiiyak na, huwag kagad kayong magiging matampuhin. Tandaan nyo, maaaring pinakikinggan din naman kayo nitong taong to. Yun nga lang, ang approach niya ay hindi emosyonal. Maaaring it comes from a logical and a practical solution para tulungan ka. Hindi masama yun. Isang anggulo lang ang binibigay niya sa'yo. Sa atin namang mga kada na tipong unti-unti nang nawawalan ng pagmamahal sa kanilang partner o kaya sa kanilang mga kaibigan, tandaan nyo muna. Una, meron ba talagang legit reason ang inyong pagtatampo? Meron ba talagang tamang rason yung inyong reaksyon? Kasi ang punto dito, kung kunyaring nagre-react ka sa isang bagay na sa totoo lang, hindi naman talaga dapat mong gawin, nasisira lang yung relationship mo unnecessarily. On the other hand, kung alam mo sa sarili mo na abusive ang relationship, walang naidudulot sa yung tama ang relationship, then yes, go ahead. Be less emotional para mas maging mapag-isip ka ng logical approach kung paano ka makakawala dyan.
Ooh, I Grabe love it. yun. At para sa mga gustong kumonsulta sa iyo, Tofi, paano kanila ma-reach? Ang dami matatawag sa iyo ngayon. Ayan. Sa ating mga kada na patuloy na nagiging emosyonal sa taong walang pakialam sa kanila, pwede kayong pumunta sa East Avenue Medical Center, Department of Neurosciences, second floor, Serid Building. Bukas po ang aming opisina mula Lunes hanggang Linggo, alas 8 hanggang alas 5. Thank you. You're welcome. Maraming salamat, Tofi. Iba talaga kayo pag kayo nagbigay ng topic, panalo talaga eh. At panalo ka talaga sumagot sa Thank mga you very isa. much. The best. Ako yung takeaway ko dito, siguro, yeah, you're right. Don't try to change anyone. Depende na lang kung anong gusto mong response, di ba? Yes. Kung gusto mo ng logical, edi go to that person who is emotionally, emotionally withdrawn. Oo. Tapos kung gusto mo ng hysterical or dramatic yung approach, Correct. mamili kayo sa isa sa mga kaibigan nyo kung Yes. sino yung ganon. Correct. Dito sa Diba? Kada Girls. Pwede rin. Oo, sa kada girls na. We will do the job. Yeah, and I also agree na parang meron talaga mga tao na kapag halimbawa they feel like a very strong emotion, Yes. they need to be by themselves. Yes. And parang we need to respect that kind of space that Yes. they need, 'di ba? That's true. Kasi alam ko ako ganun eh. I really can't give any kind of emotion when I'm upset about something. high I really need emotions. to be by myself for a bit. Yes. Kaya, yun lang, respetuhan lang, di ba, mga Yeah. kada, about the kind of attitudes we have as people. Yes. Yes, hindi ba dapat ang emotion or feeling natin tulad ng pera nating sa bangko naka-save at secured? Pwede rin i-withdraw po kung kailangan. Pero wag lahat. Diba? Tama. Dapat may reserba. Pero kung nade-drain na, wag mahiyang mag-reach out sa mga taong malalapit sa inyo or sa mga eksperto katulad ni Tofi de Jesus para humingi po kayo ng tulong. Yes, at tandaan mga kada, ang feelings ay mahalaga. Hindi lang siya basta-bastang feelings. Kakabit yan sa ating katawan at true self. Di dapat mag-withdraw sa life, ha? Di ba, Jazz? Yes. Kaya pa ba Oh, natin, yes. Jazz? Yes, a moment of silence is good, pero don't pull away. Kung nahihirapan, pwede mag-pause at kung napalayo ka naman, pwede pa rin bumalik. Tama. Always remind yourselves maging compassionate sa lahat ng tao at pati sa inyong sarili. Have a little extra kindness in your everyday life. Let's live together. Sunday 25. Sunday 25.